Yun mga parts, good day. So ngayon, titignan ko yung itsura ng lining. Yan. Mukha naman siyang goods mga parts. So dun lang talaga siya nag-iipon sa gilid eh. At medyo nasunog siya. Ayan nga itsura niya. Tapos yung lining natin. Ayan o. Maganda mga parts. Maganda yung pagkakalapat niya. Yun. At ngayon ko lang ulit linisan to. O mas maganda pala talaga dito may butas dun para may exit. At medyo tagas na yung oil seal ko. Ayun o. Medyo tagas na yung oil seal ko mga parts. Wala pa akong pamalit. Kamalas, wala pa akong pamalit. Pero sa susunod siguro pag nagkaroon ng budget, importante masilip lang talaga, tapos konting linis na lang yun ang gagawin ko dito. Baka sa susunod na mga araw yun makabili ako. Ayun, tagas na yung oil seal. Yun, medyo basa-basa na dun at lagyan ko ng ilaw. Ayan mga parts, na yung lining natin oh. Kala ko mapupudpud agad eh. So ganito yung epekto ng fine linear groove sa lining. Maganda siya. So ayun, hindi ko napapakita yung paglinis nito dahil napaka-common naman yung paglinis ng panggilid na. Wala namang bago. So hindi pa naman siya dragging yung takbo nito kahit ganito. Yun talaga. So okay din naman pala itong yung aftermarket na nabili ko sa online. Hindi naman siya original, replacement lang siya. Ayan, ang brand niya XKD yan. At sa online ko nga lang nabili to. So ngayon linisan ko muna siya, sasalpa ko na lang ulit. So ayun mga parts, at ibabalik ko syempre pagkatapos linisan. Nalikabukan. So yun mga parts, muli good day at nagbabalik yan. At ayun nga, nakapaglinis na tayo ulit ng CVT after ilang kilometer ba yung tinakbo ko. Siguro almost 5K bago ako nakapag maglinis ng CVT ko mga parts. So masasabi ko naman na magandang klase naman kahit paano yung regroove na nabili ko sa online ayos naman siya. Punto to sa mga parts nung nilinisan ko to mga parts, hindi naman siya dragging eh. Parang normal na vibrate lang. Kasi alam nyo naman mga parts, sa mga NMAX B1 sadyang ma-vibrate talaga ang NMAX B1. Okay, pupunta yung hayop na yun. Malaman kung saan lilinya yung sasakyan eh. Natutulog pa siguro. So yun mga parts yun. So ang setup ko dito ganun pa rin mga parts 1000 rpm na center spring, stock na clutch spring. Ang rason naman kung bakit ako nagpalit ng 1000 rpm na center spring, kasi yung stock na center spring ko masyado na siyang malambot kahit may torque siya o torsion control. So sa paggamit naman ng center spring, di ko na nilagyan ng torque or torsion control para hindi maangil, kasi ang torsion control nakaka-add yun ng tigas ng center spring. Yun. Siguro pag medyo lambot-lambot na ulit tong 1000 rpm, balik ulit yung torque yun. At ganun pa rin naman ang takbo.
Hindi naman siya dragging. So mas mainam siguro mga parts kung kayo ay nakaka-experience ng dragging eh. Pare-group nyo yung mga wing bell nyo. Pare-group nyo yung mga wing bell nyo, mga stock na wing bell. Highly suggest siguro try nyo na lang din yung fine linear group mga parts. Fine linear group, di masyadong malalaki yung pagkaka-group. Sapat lang para sa stock na lining. Okay naman kasi siya, hindi naman nawawasak yung lining ko, stock na lining. Kasi na-mention ko dati yung nagpalit ako ng ito nga, yung regroup na wing bell, na kung masyadong palalaki at matatalas yung magkaka-groove ng wing bell, may chance na masira yung lining nyo mga pads. Stock na lining yan. Pero kung matigas na lining naman, ewan ko lang, hindi ko pa naman na-try kasi ito pa lang na-try natin. Try yung magpa-regroup fine linear groove sa stock na lining. Try nyo rin na wag muna kayo magpalit ng mga spring para malaman nyo kung epektibo talaga yung sinasabi ko. Yun, traffic pala dito sa EDSA na naman. Bagay, normal traffic dito mga sir, mga barbs, lakpaw. Kala ko pag linggo hindi traffic din pala mga sir. So go, yo, nag orange na. Sheesh. Daming MMDA dun ah. So ayun mga pals, try nyo na lang siguro ganun para malaman yung epektibo. Yan, stock na lining, stock na center spring, stock na clutch spring. Try nyo yun, baka sakaling maging epektibo din. Yung binaklas ko nga pala yung CVT ko, na-mention ko sa first part ng video na may tagas na rin yung oil seal ba o grease seal? Grease seal or o-ring. May o-ring din pala yun sa sa may female, sa may, tama ba? Female torque drive yan. Saka grease seal o o-ring. Oil seal, basta yun, basta grease kasi yung nakalagay sa may torque drive. Hindi naman oil, di ba? So grease na lang. So hindi ko muna siya pinalitan kasi wala pang pamalit. So kung sakaling nagtatagas naman ulit yan, mararamdaman ko na, pero hindi ko naman naramdaman nung binuksan ko na nagdadrag siya. Nga lang, medyo sunog siya kasi nahaluan ng grasa. Kaya medyo sunog yung lining. Pero siguro talaga, kahit nga stock na lining talaga nasusunog. Magandang klase rin talaga. So 2025 na, dragging pa rin yung mga motor nyo mga parts. Paulit-ulit na issue. Try nyo regroup, fine linear group yan. At may kanya-kanya namang setup dyan yung iba, pag naka-groove sila, papalit sila ng clutch spring yan para may buwelo, tapos titimplahan ng bola. Ang setup ko naman, stock na clutch spring, tapos 1000 RPM na NCY na center spring. Yan, ulitin ko lang ulit. Ang dahilan ko kung bakit ako nagpalit ng center spring, kasi sobrang lambot na ng stock na center spring ko, kaya ako nagpalit na 1000 RPM. Ang dahilan ko doon, stock lang na clutch spring yung ginamit ko, tapos konting timpla ng bola, wala, okay naman wala naman na dragging. Kung magtatanong kayo kung saan maganda magpa-regroup, marami naman dyan mga parts nagre-regroup. Yung nga lang, iba-ibang klaseng regroup yung sa iba, no?
pagdating dito sa amin, wala akong masyadong alam kasi nagre-regroup dyan. Ay, meron pala mga parts. Vlogger din, vlogger saka mekaniko rin. Yung dati pinagdalang ko kay Mighty, pina-check up ko. Kaya ano pala, kay Lolo Bear. Yan. At isa sa mga di nating tapat din gumawa sa kanyang mga ginagawa niya. Kay Lolo Bear Works sa Taguig. Search nyo lang siguro sa Google Map yan. Nagre-regroup din siya, nagkakalkal. Gusto ko nga i-try yung kalkal niya kaso lang wala pang budget mga parts. Saka kung sakali magpapakalkal ako, kailangan ko magpalit ng ng pulley. Kasi after mga 30k ng tinakbo ko, yung dati nagpalit na ako ng pulley. Ngayon nagkakaroon na naman ng ng lamat yung aking pulley sa may wall ramp. Tama ba? Wall ramp. Di ba yung rampa? Tapos yung backplate ko, medyo nagkakaroon na ng ukay yung backplate. Kaya may time minsan na parang maingay yung CVT ko pa tumatakbo. Yan. Pero okay lang yun, susulitin ko na lang siguro yung paggamit ng mga yun hanggang sa masira siya. Pag nasira naman kasi totally nasira yung CVT mo, yung panggilid mo, yung sa may pulley, maramdaman nyo naman yun mga parts Yan. Yan, masasuggest ko na naman yan si Lola Bear. Nakita ko naman yung mga gawa niya sa YouTube, sa Facebook. Maganda naman yung mga gawa niya at hindi kayo tatagain nun. Tapat lang depende sa price kasi pag mga inner parts talaga may presyo talaga yung mga parts, yung mga genuine na rin mga pyesa pagdating sa Yamaha. May presyo talaga kasi hindi ka naman pwedeng bumili ng replacement. Pwede siguro bumili ka ng replacement pero wag kang aasa na kasing tibay ng stock mga parts. Yan. Yan kay Lola Bear. Yan. Pag if ever na magkaroon ng problema to tapos wala akong pwesto para gawin, baka doon ko na lang siguro dalhin kasi lang wala nga ako kahit sa labor. Kailangan mo talaga pag magpapagawa ka talaga may budget ka. Sana kung magpapa-engine refresh ka, engine refresh, sabi ko dati 60k magpapa-engine refresh na ako, pero okay pa naman ang takbo niya may siya may lakas pa naman siya saka hindi pa naman to hard starting. Minsan pangalawang click sa start saka pala mag-i-start yun. Pero ngayon ewan ko kung nangyari naging one click na lang ulit yun. At nagpalit pala ako ng gasolina dati kasi sa Petron ako yung XCS nila mayroon natuklasan akong isang gasolina dati ko naman din ginagamit pero meron siyang halong parang ba to? Para siyang may halong ba yung nahalo sa gasolina para makalinis ng mga carbon deposit daw yan. Yung sa Caltex yan, Caltex na may halong Tecron daw company para daw malinis yung mga valve. Ewan ko lang kung tunay yun. Yan, okay naman siya. Basta search nyo lang yung Tecron technology ba? Basta Tecron Caltex. Yan, pinakamatagal, isa sa pinakamatagal na gasoline station o gasolinahan dito sa atin. Yan, Caltex na yan. PEC. Saan ba ako dadaan? Ano ba yung nakahalo dun? Tecron yung para siyang ano ba tawag? Hindi ko parang alam ko sa utak ko pero hindi ko ma-execute sa bunganga ko.
basta yun. Yung nakakainis daw ng makina, kung ano man yun. Sa iba nga pala mga parts no, hindi ko lang kung anong ilang octane yung ano, yung kulay green gasolina. Yung iba yun ang ginagasolina kasi medyo mura nga naman talaga. Nasubukan ko naman yun. Pagdating kasi sa mga gasolina, may dati pa yung bago pala ako nagka-motor, since 2005 ba yun? 2005 ang highly recommend sa akin nung mekaniko na yun, saka driver din naman siya, 95 octane daw yung pinaka may magandang gasolina at maganda ang sunog ng ano, yun ang sabi niya. So nagtiwala naman ako kasi newbie pa lang ako that time about dyan sa mga gasolina na yan. Tapos pa nung medyo tumatagal na, nag-try naman ako ng iba na yung kulay green nga, hindi ko lang kung ilang octane yan. Tapos yung mga racing mga pang racing na gas. Iba yung dating sa akin ng ano na 95 octane compare sa ibang mga gasolina. Yun lang nga, based lang sa experience to. At sigurado malalaman nyo naman din yan kung kayo medyo may kalakasan ng pandama pagdating sa gasolina, kasi pinagtatalunan yan about sa dyan sa mga gasolina na kinakarga sa ating mga motor o sa sasakyan. So ilan siguro for today mga parts, hindi ko na pahabahin itong video na to mga parts. So goods pa rin ang ating wing bell na fine linear groove. Hindi siya, para sa akin hindi siya totally nakakawala ng dragging, pero nakakales siya. Kasi hindi naman talaga dragging nararamdaman ko dito sa motor ko ngayon o dati pa itong una kong ginamit. Ang nararamdaman ko dito vibration lang, pero hindi dragging eh. Alam ko magkamag-anak sila eh, pero magkaiba yung dragging sa vibration o vibrate. At kayo na lang bahalang mag-try. Yung nga lang gagastos kayo, pero normal na yun pag gusto, mayroon tayong isang bagay na gustong subukan. So yun lang for today mga parts. Salamat.